Your Honor. Malinaw Again, ito. objection, Your Honor. Honorable De Lima, I would have to stop you. I would have to stop you at this point. The continuing objection of the respondent is duly noted. I would have to stop you at this point. And I have to My stop due now. apologies, but kindly call your witness already. Thank you, Your Honors. I submit. Thank you very much. Nako po, mga kababayan, Congresswoman Laila De Lima, sa kalagitnaan po ng kanyang pagsasalita, ay pinahinto po ni Senator Chis Escudero. Sa anong dahilan? Ito, panoorin po natin ang buong kaganapan. Pero bago po natin ipagpatuloy ito, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe at i-like ang video na to. At syempre, mag-follow na rin po kayo dito sa ating Facebook page. So ito, panoorin po natin itong buong detalye, mga kababayan. Morning. Aga mo. Good morning, Your Honor. Aga. Your Honor, same appearance for the prosecution. Your Honor, may we be given 5-minute opening statement? May we request Representative Laila De Lima to be recognized by the Chair, Your Honor? The chair would like to remind the Honorable De Lima, if indeed she will make an opening statement, to kindly avoid conclusions of both fact and law, as we have previously agreed upon and raised by the defense in previous hearings, and as pointed out by several senator judges. With that conditionality, the Honorable De Lima may proceed with her opening statement. Your Honor, may we comment on that matter? Yes, what is the pleasure of Attorney Paul? Your Honor, I'd like to apologize for having to comment on this matter, but as far as I recall, the presiding officer already made a ruling before against opening statements, Your Honors. Again, I will be very conscious, Honorable De Lima, with respect to statements of fact and law that are not coming out from the mouth of any witnesses you will be presenting. So kindly be precise and short with respect to your opening statements. You may proceed, ma'am, subject to those reminders. Thank you, Mr. Presiding Officer. This is about 5 minutes or a little more than 5 minutes. Mr. Senate President, Mr. Presiding Officer, Honorable Senator Judges, mga kababayan, magandang umaga po. Sa ating pagbabudget para sa pamilya, dahil hindi naman unli ang pera, masinop ang ating paggasta sa talagang kailangan at kapaki-pakinabang natin nilalaan. Ganyan din dapat sa pondo ng bayan. Sa yugtong ito ng paglilitis, pag-uusapan natin ang confidential funds. Ito ang budget para sa mga sensitibo at surveillance-related activities upang suportahan ang mandato ng mga civilian agencies. That the budget is intended for confidential operations does not mean that the conduct of the officials involved in the handling of people's money is exempted from the demands of transparency, scrutiny, and accountability. Public office is a public trust. Yan ang sabi ng konstitusyon. Sakop nito ang lahat na nasa gobyerno. At ang utos na yan ay hindi pwedeng balewalain dahil confidential lang o confidential ang pondo. Ang confidentiality ay para protektahan ang lehitimong operasyon at informant. Hindi ito pahintulot para mag-imbento ng pangalan at dokumento. Hindi ito palusot para ibulsa ang pera. Kung confidential ang pondo, lalo pa ngang mataas ang pananagutang kaakibat nito. The Constitution entrusts this court with the solemn duty to determine whether the respondent Vice President committed culpable violation of the Constitution, graft and corruption, and betrayal of public trust. The evidence will show that she did. This case, Article 1, is about 612.5 million in confidential funds entrusted to VP Sara Duterte through the Office of the President and the Department of Education. This is not about one missing receipt. This is not about a clerical error or accounting mistake. The evidence will reveal a pattern, a systemic course of conduct that, taken as a whole, demonstrates graft and corruption Your Honors. and betrayal of public trust. Ito, mga kababayan, 600 million ba yung sabing to ni Congresswoman. Tapos yung ginagastos po sa araw-araw ng impeachment, mas malaki pa, sa hanggang sa matapos doon po sa inaakusan nila dito sa ating Vice Presidente. With the permission of the Honorable De Lima, yes, Council Your Honors, President. again, Your Honors, I think we have to object to the statements being made by the Honorable De Lima, with all due respect, of course. Your Honors, they can do that through the offer of their evidence, Your Honor. Chair will instruct the this is Honorable De Lima to another- kindly limit her statements. I was listening intently in the beginning. It was okay, Honorable De Lima, but later on, you did make conclusions of law already, which the Chair orders to be stricken from the record. Oh, di ba sabi ni Senator Chis dito, noong una talaga napakaganda daw ng unang mga sinabi niya.
makapakinggan mo naman talagang napakalumanay, madadala ka rin no, sa mga salitain nitong ni Congresswoman. At nung bandang huli na, yung mga facts na ata nung mga inano ng sa witness, ano? You may wind up, Honorable De Lima, but kindly avoid conclusions of fact and law. Your Honors, please, if I may just be given just Yes, a few seconds. Your Honors, ang naging problema natin nung huling pagkakataon na pinayagan natin yung ganitong statement at sinasabi na nga ng presiding officer is kahit naman i-strike off the record natin, narinig na po at nasabi na. So to allow, Your Honors, again, a continuation of such is really goes into the matter of fair play, Your Honor. Honorable De Lima, Again, kindly with wind respect. up. Again, you were forewarned beforehand to kindly limit your statements. Hence, you are faced again with a similar situation. Kindly wind up, Honorable De Lima, and call your witness. Ang dami pong malalampasan sa aking opening statement because Yes, it's but, supposed to be an again, overview it is the of the court's case, position, the overview of the evidence. To let the witness speak, not the counsels, insofar as the evidence is concerned or conclusions of both fact and law. Kindly wind up, Honorable De Lima. I submit to Your Honors, and so I will wind up. Kapag ang isang impeachable officer, tulad ng pangalawang Pangulo, ay nabuso ng kapangyarihan sa paraang sumisira sa accountability, Same kung objection, sumusuway Your sa pananagutan, dapat pa ba siyang pagkatiwalaan? Dapat pa ba siyang manatili sa pwesto? When the Filipino people entrusted their money to Vice President Sara Duterte, was that trust honored? That question will not be answered by politics, by general denials, by press releases. It will be answered by the witnesses, by the documents, by audit, and by the evidence, and the prosecution is ready to present it. Sa kabuuan ng ebidensya, makita ang hindi lang mga simpleng irregularidad ang nangyari. Objection, Your Honor. Malinaw Again, ito. objection, Your Honor. Honorable De Lima, I would have to stop you. I would have to stop you at this point. The continuing objection of the respondent is duly noted. I would have to stop you at this point. And I have to My stop due now. apologies, but kindly call your witness already. Thank you, Your Honors. I submit. Thank you very much. Kindly call your witness, Representative Chua. So yun mga kababayan, napakinggan po natin at nakita po natin dito na talagang pinahinto po nitong ni Senator Chis Escudero sa kalagitnaan po ng pagsasalita ni Congresswoman Laila De Lima dahil nga po sa halip na ang witness po ang magsasabi doon po sa mga paratang po nila dito kay Vice President Sara, pinapangunahan na po nitong si Senator Laila De Lima. So which is, ayan, makita natin, yan po yung dahilan ng pagpapahinto po dito sa kanyang pagsasalita. So malamang marami pa itong gustong sabihin at yun nga lang ay pinutol na po sa pagkakataong ito ni Senator Chis Escudero yung kanyang mensahe. So yan po mga kababayan, kung meron po kayong komento, comment nyo po dyan sa baba. Ayan, maraming salamat po.